Balikan natin ang update sa confirmation of charges hearing sa ICC tungkol sa crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 anchor Angela Lagunzad Castro. Angela. Cheryl, balikan ko lang yung sinasabi ko kanina no, doon sa mga naging pahayag ni Attorney Kaufman kanina doon sa kanyang confirmation of hearing ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa usapin ng systematic killing in Davao. Sabi niya, pinunto niya yung sinabi ng Prosecutor Robin Croft na may mass grave daw at multiple body executed. Pero dahil nga daw doon sa order na yun ng Pangulo, pero kung may widespread daw, bakit hindi inimbestigahan kaagad at instead bumase lang daw ang prosecution doon sa mga pahayag ni Laila de Lima sa isang Senate committee. Yun ang kanyang ipinunto doon. At bago nga niya sinimulan ang kanyang pagpe-present kanina ng submission on the merits of the case, ay inaddress niya ang media at sinabi din niya doon na ni-reiterate niya na the defense does not disrespect the soul of any deceased person nor does it make light of the loss of life. Kasi parang sinasabi niya na natitake out of context na naman yung mga kumbaga nagiging pahayag niya, no? Dito naman sa usapin ng kung ano yung mga naging pahayag ng Filipino legal team ni Pangulong Rodrigo Duterte, we were able to talk to them yesterday sa Duterte Street at ganun pa rin naman ang kanilang mga pahayag, Cheryl, na sila ay sabi nilang lahat ng mga ipinresenta ng prosecutor or ng prosecution at saka sa panig ng biktima ay all rehash at hindi na daw sila nasopresa pa doon sa mga alegasyon na yon. Nung tinanong ko si Attorney Sal Panelo kung ano ang kanyang kumbaga kutob na maaaring mangyari dito ng possible outcome pagkatapos ng presentasyon or submission on merits ng cases, ang sabi niya, nako, feeling ko i-confirm tong charges na to, not because may ebidensya talaga against sa Pangulo, pero alam na niya in the first day pa lang daw ay unfair na ang ICC sa panig ni Pangulong Rodrigo Duterte. Cheryl, doon naman sa usapin ng pag-waive ng right ulit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa detention review niya dito sa ICC. Under the rules kasi, Cheryl, merong dapat na nagkakaroon ng review ng detention facility to justify yung pag-stay ng isang akusado or respondent doon sa lugar ng ICC. At yan po ay nakaschedule bukas after ng closing statement ng panig ng prosekusyon ng depensa at saka ng mga biktima sa pamamagitan ng kanyang legal counsel, ay pumayag naman ang pre-trial chamber na hindi na lang mag-appear sa investigasyon na ito o sa hearing na ito si Pangulong Rodrigo Duterte. This will take at least 1 hour, sabi dun sa ICC rule. Ngayon, Cheryl, doon naman sa usapin ng pag-alma ng isang Davao City-based journalist na si Ben Jason Tesiorna, ang pagpresenta ng prosekusyon sa video ng panonood ni Duterte sa CCTV footage ng pagpatay sa pinaghihinalaang 3 magnanakaw sa Agdao Public Market sa Davao City. At noong 2013, inilabas po yan ng prosekusyon noong unang araw ng confirmation hearing. At sa affidavit ni Tesiorna, wala raw permiso ang prosekusyon na gamitin ang sarili niyang video. So nagagalit siya, Cheryl, hindi raw bahagi ng original na recording ang English subtitles na ipinakita ni Prosecutor Julian Nichols nung isang araw ito, if I'm not mistaken. Tinawag pa niyang illegal ang paglalagay ng subtitles. Itinanggi niyang nakipagtulungan siya sa prosekusyon sa pagpapakita ng umunay pinapalang video na nakakasira raw sa kanyang reputasyon at naglalagay sa kanya at kanyang pamilya sa panganib. At nanghihingi po siya ng public apology sa prosekusyon bago matapos ang confirmation of hearing tomorrow. Okay, so yun po yung naging pahayag nitong na journalist na sa Davao base po siya na hindi niya sinasang-ayunan itong paglabas nitong video na to at walang pahintulot galing sa kanya. Cheryl. So Angela, ano ang sabi ng prosecution dito? At tungkol dito wala pa, wala pa wala pa akong nakitang pahayag ng prosecution regarding dito sa sinasabi nitong Davao-based journalist na ito. Kasi kasalukuyan ngayon, Cheryl, ang prosecution ay andun din sa courtroom, nakikinig habang nagsasubmit ng merits on the case itong depensa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang aasahan natin bukas ang huling araw, hindi ba?
Yes, actually, Sherry, we are halfway through, ika nga, no, dito sa confirmation of charges. We are here day 4, but technically it's day 3 of the confirmation of charges. Itong araw na ito ay inilaan para sa prosecution, or rather sa defense, ano, para ipagtanggol si Pangulong Rodrigo Duterte, makonvince ang panig ng pre-trial chamber judges na walang basihan ang kasong ipinupukol sa kanya. So it's going to be that scene, no, for today. Lahat po ito ay kumbaga makakakuha tayo lahat ng balita mula sa depensa. Bukas is the last day of the confirmation of hearing, February 27. Pagkatapos po ng karagdagan na pagpresenta ni Kaufman, ano, ng kanyang submission of merits on the case, magkakaroon po ng closing statements sa panig ng prosecution, ng defense, at ganoon din sa mga biktima sa pamamagitan ng kanilang common legal representatives. Dito, sabi nga nila, magkakaroon ng somehow tagisan ng galing, no, nitong mga abogado na ito para ma-convince ang mga judges ng pre-trial chamber 1 na una, sa panig ng prosekusyon ay mag-proceed sa full trial, no? Ma-convince sila na merong sapat na ebidensya para imbestigahan itong kaso na ito. On the other side of the fence, ito ang trabaho naman nila Kaufman na ma-convince ang pre-trial chamber judges na sabihin sa kanila walang merito yung mga ipiniresenta ng prosecutor at hindi dapat mag-proceed sa full trial itong kaso na ito. Cheryl. Maraming salamat, Angela Lagunzad Castro. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.